nga raw ako ang bangka. Sagot ko na ang kwentuhan. Mahirap yung plating Parang pwede bang kakain na lang? At literal na isang bangkang sushi. Mabigat nga siya! Gusto niyo yung yarn? Ang sakay ng bangka halos 100 piraso na sushi, maki at sashimi na lumalayag daw ang kita. Craving for Japanese? Ewan ko na lang kapag hindi pa masatisfy ang cravings nyo sa isang bangkang sushi. Ang sushi boat may 98 pieces ng iba't ibang klase ng sushi, maki at sashimi na kayang pagsaluhan ng 12 hanggang 15 katao. Kaya ang ilang celebrities naki-onboard na rin sa sushi boat. Ang cast ng Dambuhalang Adventure Serye ngayon sa primetime na Lolong, nagsalo-salo sa dambuhalang bangka ng sushi. Nakisakay na rin sa pagkahilig sa sushi boat ang prinsesa ng City Jail, Sofia Pablo, Sunshine Cruz, Rochelle Pangilinan, Jeric Gonzalez, at Christopher Martin. Naks naman, star-studded! Ang kapitan ng bangka, may-ari ng negosyo, ang dating miyembro ng Abstract Dancers na si Javern Pasahol at kanyang may bahay na si Monique. Bago raw nagkaroon ng Japanese restaurant, nagsimula sila sa pagbebenta ng seafood sa palengke. Nag-start kami as retailer ng seafoods, mga fresh seafoods po from farmers market. Nagsusupply kami for Japanese restaurants, hotels, catering po. Galing po siya sa father ko. Family business po namin siya. More than 30 years. 2017, yung father ko, gusto na niyang i-give up yung retail. So sabi ko, sayang naman kung bibitawan na agad. Bakit hindi muna natin itry? Mula sa pagiging supplier ng tuna, salmon at iba pang seafood sa mga Japanese restaurant, naisipan nilang mag-aral kung paano gumawa ng mga sushi at maki at magbenta rin ito. Siya na yung unang nag-aral. Siya yung nag-asa culinary. Sabi ko, focus tayo sa Japanese. Since nakilala tayo sa sashimi, tuloy na natin. Yun, nag-formal ang training talaga kami. Sige nga, Javern at Monique, paturo naman dyan. Doon lang muna tayo sa basic, ang California Maki. Kailangan ba talaga Japanese rice? Yes po. Kasi parang malagkit. Saka iba po yung lasa niya. So, hindi pwede dito yung ordinary rice? Yes, opo. 50 pesos per kilo? Una, ilagay ang kanin sa nori sheet. Okay ba ako makapal to? Kabalugay? Okay lang po yan. Ganyan. Sunod, ibabaliktad at ilalagay ang mga palaman. Roll po tayo. After roll, Teka lang. ayan, di ba pagka-roll po, isulak lang po nito. And then i-roll press po again. yan. Kunting diin pa at tcharan! Ang taba ng sa akin. Ayan. Pag sinubo mo ito, bibilaukan ka Ang laki. Hihiwain, ipi-plating, lalagyan ng sauce, at ito na ang ating California Maki. Pasado na ba? Hindi pa rin natatapos dahil mamaya mag-assemble pa tayo ng 98 pieces na sushi boat. Parang dikit-dikit, no? Yes. Ganda nga. Abangan! Mula sa pagbebenta sa palengke, naisipan nilang magbenta online. Binebenta nila ang kanilang mga sashimi ng tingi, ginawa ng packaging at nilagyan ng toyo at chopsticks. Kumbaga, ready to eat na. Ang naging bentahin nila, affordable na sashimi. Kung nagsimula pa lang kami sa online, pagka isang pirasong salmon lang yun I think nasa 3,000 lang mahigit yun. Tapos kumita halos doble mahigit. Yung pwede mong i-earn sa isang buong salmon, tinuloy namin. Dahil sa lakas ng benta ng sashimi nila online, lalo na noong pandemya, dito na nila naisipang magtayo ng Japanese restaurant. Makalipas lang ang mahigit na 3 taon, mayroon na silang 11 branches nito. 4 dito ang kanila habang franchise ang 7. Kahit na marami ng restaurant, hindi pa rin nila binibitawan ang pwesto sa palengke na minana sa tatay ni Monique. Malaking tulong din kasi na sila mismo ang supplier ng mga seafood na ginagamit nila sa restaurant. Sir, yung turnover ng mga products since direct supplier and retailer kami, mabilis. Advantage namin as a direct supplier. Mas So, mababa mas kasi mababa yung na costing ingredients namin, sa costing ingredients namin. namin. So, kaya namin maglabas ng mga high quality na sushi na affordable. Tama na muna ang kwentuhan, buuin na natin ang sushi boat. Hirap naman mag-ano nito. Opo, ang mahirap po talaga dito, ma'am, yung pag-plating. Mahirap yung plating Parang pwede bang kakain na lang? Ayan, opo. Ayan, hindi kasya. Overloaded yung yung ship. Ayan, ilalagay pala dyan?
Yes, opo. Wala na space. May arts pala talaga to. Yes. Sige nga, tapusin mo na. Pagkatapos mailagay lahat ng sushi, maki at sashimi sa bangka, lalagyan na ng toppings. Ang katapusan naman yung lagay mo sa ganyan. Hirap naman. At habang naglalagay ka ng naglalagay, pahirap ng pahirap, pero paganda siya ng paganda, no? Ganun lang. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Yan, ganun din po. Gusto ko yan. Ang ganda. Parang garden. Eto na siya. Mabigat nga siya. Parang isang tao binubuhat mo dito. Mabibili ang malaking sushi boat ng 3,899 pesos. May mas maliit na version naman na may 31 pieces na nagkakahalaga ng 1,349 pesos. Kung may selebrasyon sa bahay, mayroon din silang take-out boat para feel na feel pa rin ang pagkain sa bangka kasama ang pamilya o barkada. Sobrang sarap po to. Hindi lang maganda tingnan. Yung salmon, yung sashimi, yung sushi, fresh lahat. Pangbarkadahan talaga, hindi na mag-aagawan kasi ang laki eh. Siksik yung lasa hindi tinipid. Ngayon kasi kami sa sushi, so pagdating sa mga ganito, parang nadi-differentiate talaga namin agad kung quality ba o parang tinipid lang yung pagkakagawa. This is good. Maganda raw ang response ng mga tao sa kanilang produkto, kaya naman ang kita. Sa isang buwan, sa isang Japanese restaurant na Jama House of Sushi, pwede ka kumita dito ng 6 digits. Kumbaga, malinis na yon. Ang isa sa pinakamasarap na alam namin na meron kami, yung nakapag-provide kami ng trabaho sa karamihan. Actually, before, ilan lang kami from 4 or 3. Ngayon, halos umabot na kami ng 160 plus. Dahil din sa negosyo, nakapagpundar na sila ng sariling bahay at mga sasakyan. Huwag agad kayo mag-give up. Meron talagang challenges, lalo na sa pag-uumpisa ng negosyo. Hindi ganun ka bilis na pumasok ka ng negosyo is magiging successful ka agad. Kailangan matyaga, kailangan pag-isipan lahat ng gagawin. Darating din yung oras makukuha mo rin, kumbaga sabi nga, yung tamang timpla dun sa gusto mong mangyari. Para sa mga sinusubok sa negosyo, malakas man ang alon sa ngayon, huwag tumigil magsagwan para hindi lumubog at patuloy na maglayag ang negosyong pinapangarap.